Director Rino Abad ng Oil and Industry Bureau ng DOE. Magandang umaga po, Direktor. Hello, good morning sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Good morning, Direk Rino. Salamat po sa inyo pong pagpayag sa panayam ngayong umaga. Direktor, price increase tayo ngayong linggo. Ito po ba talagang sure na magkano po ang magiging dagdag sa presyo ng diesel, ng gasolina at sa iba pang produkto po ng langis? Inaasahan natin na sa gasolina around 250 peso per liter. Diesel po nasa 3.80 peso per liter and kerosene would be 5 peso. Malaki-laki po. Ano daw pong dahilan nito, Direktor, para lang po sa mga nakikinig sa atin ngayon? Isa lang ho naman ang pinanggagalingan. Ito na namang this week nagkaroon talaga ng kasi napagbigyan na ng panahon dati 2 weeks ago na huminto muna sila sa actual atake, no? Pero this week may actual attack na nangyari sa dalawang tankers ng United Arab Emirates. Kaya halos ngayon wala nang gustong dumaan dun sa Strait of Hormuz at nag-threat na naman ang US ng hindi na atake, no, kundi may economic sanctions ng gagawin at wala na naman yung usapan, nahinto na naman. Tsaka yung palitan din po ng parinigan itong Iran at Amerika, sigurado nakadagdag po dito sa taas presyo. Pero Direktor, ang tanong din ng ilan, bakit daw po ganito namang kalaki? Kasi pag nagbababa, napapansin lang nila, halos hindi daw po umaabot ng piso. Ano daw po ang explanation for that? Ito din naman ang amount nung tinaas last week Parang binalik lang din yung rollback last week. Parang bumalik lang din ngayon. Dahil nga, wala na naman yung usapan. So, again, ando na naman palagi lang tayo nasa 80 to 90 peso per liter na range. Oo. Habang hindi na re-resolve ang Strait of Hormuz. Oo. So inaasahan natin dahil hindi pa rin na kumbaga on halt nga po itong negotiations ng Iran at ng Amerika, by next week most possibly price increase po ulit yan, Direktor. Ganito po ulit kalaki kung sakali? Hindi ho natin matantihay yan ang ganyang movement, no. Ang atin lang ito yung ibinalik lang na rollback before. Hindi natin alam kung tataas pa ito ng tataas dahil mukhang nasasagad na nagsesettle na tayo sa 80 peso to 90 peso range. So ito naman ho ang range talaga na na-settle nung before the MOU. So ibig sabihin wala nang ibang factor. Again, ang factor lang dyan kung magkaproblema talaga yung petroline ng Saudi Arabia at saka yung isang line ng yung ADNOC ng United Arab Emirates. Yan yung magiging game changer. For now, parang doon tayo sa elevated level ng price, ng pump price na 80 to 90 pesos. Ang maganda lang dito, dahil po dun sa memo na meron ng DOE, kayo na po talaga yung nagsiset kung hanggang saan lang yung pwede itaas nitong mga gasolinahan po natin. Pero Direktor, kumusta ang checking ninyo? Meron po ba kayong sumbong na natatanggap na halimbawa hindi sumusunod dito po mga gasoline stations? Well, yung mga sumbong kasi hindi specific kung anong gasolinahan, ano yung dahilan bakit nasuspensahan yung gasolinahan na hindi tumama ang increase. Ang ginagawa na lang ho namin, every week may inspection ho kami. So tuloy-tuloy naman, may isang report na nakita tayo na may cases ng mga gasolinahan na hindi sumusunod at may isa ding report na halos lahat sumunod. So depende na lang ho kung mayroon hong specific na report, mapupuntahan kaagad natin. Pero kung wala, ito hong ginagamit ho namin yung mga major routes. For example, dito sa Metro Manila may 6 or 7 tayong major routes na inuuna. So andyan na ho yung EDSA, T5, andyan na ho yung Ortegas Avenue, Marcos Highway, yung Commonwealth. So iyan ho yung mga inuuna natin kasi dyan talaga ang napakalalaking
volume ng ating mga sasakyan. With the limited resource that we have, no, yung ating inspector hindi naman ganun ka dami na halos mauubos natin in Oo 1 nga. week ng buong Metro Manila. Oo So ang nga hirap po. po din. Tama. Ilan po bang inspector ninyo na sumusuyod po dito sa Maynila just to make sure na sumusunod po ito mga gasoline stations natin? Para lang po alam namin. Umaabot po tayo ng 4 to 5 teams na merong tigta-3 inspector. So yan ho at meron tayong mga field offices na gumagawa din ng halos ganung kadaming team. Pero compared talaga sa dami ng, for example, meron tayo dito almost 2,000 sa Metro Manila na gasoline station, hindi pa rin ho kakayanin. Ang atin na lang ho, maganda sana kung ang report very specific doon sa isang gasolinahan, mauuna natin. Otherwise, magtatargeting ho kami ng mga major roads. So in totality, ilan po ulit yung inspectors nyo kung 2,000 gasoline stations yung babantayan, Director? Aabot ho tayo ng mga 15 personnel. Oo. So, sa 50 personnel na yan, hindi pa rin ho kakayanin lahat. Tapos kanina binabanggit nyo po merong isang gasoline station na confirmed, hindi sumunod. Big three po ba yun or small time player? Meron hong report, mayroon ako nakita na napirmahan ko na report na endorse na sa legal services namin na hindi sumunod dun sa mandated. Meaning, mas maliit ang kanyang ibinaba. So, ang atin yan, sa actionan ho yan ng legal department namin para ma-penalize. Kasi may penalty ho na kaakibat doon sa hindi pagsunod sa mandated na price adjustment. Oo, pwede sila mapasara pagka talagang nahuli na hindi sumusunod. Director, saan yan? Tsaka big three po ba or small time player lang? Hindi po. Kasi may ongoing yung kaso, hindi ho natin basta-basta masasabi ho yung mga detalye. Even the location lang, kahit hindi po yung pangalan ng gas station? Pwede kong kunin yung data na yun, pero ipapaalam natin Sige po. usapin natin si legal kung pwede na ba at this stage na ikwento yung kaso na yan. At least alam ngayon ng publiko na may ginagawa po ang DOE para sawatahin itong mga gasoline stations sa talagang hindi sumusunod. At para lang po sa kaalaman ng mga kapatid natin, sabi niyo po, yung binanggit ninyo na mga presyo kanina na magiging pagtaas tomorrow, kung may makita yung mga magpapagasolina na hindi sumunod sa ilalabas po ng DOE, saan po pwedeng magsumbong at dapat ang sumbong detalyado? Anong gas station yan at maging yung location? Director, paano po? Well, meron ho tayong contact details sa DU website, pero kung madidiretso ng matutulungan kami ng media network, kaya ninyo, Ma'am Chacha, pwede na hong idiretsa sa akin para mas mabilis ho talaga kaagad ang aming aksyon. Yan din ho ang ginagawa ng ibang kilala natin sa media na nagre-report. Dinidiretso na lang sa akin at saka binibigay natin kaagad dun sa mga inspector natin for quick response, no? Ang official lang ho talaga, mayroon kaming contact details dun sa DU website. Para official din naman ho ang paraan ng paggawa ng complaint. Okay. Sige po, salamat na marami, Director, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you, sir. Opo, magandang umaga ulit sa inyong programa. Salamat na marami. Yan po si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.